MTRCB, may bago na naman bang tatargeting issue sa It's Showtime? Tingnan ang mga detalye. The decision of MTRCB to suspend its Showtime and the no work no pay issue are two separate and distinct matters. Ito ang reaksyon ng MTRCB sa issue ng paggawa kaugnay sa kontrobersiyang may kinalaman sa suspensyon ng noontime program na It's Showtime. Nakaraang 12 araw na suspensyon mula sa MTRCB sa programa matapos ang aligasyong hindi kanais-nais na gawain ng mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez na tunay na magkasintahan sa isa sa kanilang mga segment. Bukod dito, tinanggihan din ng ahensya ang motion for reconsideration na isinampa ng produksyon ng programa at ang GMA Network upang apelahan ng unang pasya. Nanawagan ng aktor at politician na si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa MTRCB na suriin muli ang kanilang posisyon na may pangangalagaan ang kalagayan ng mga tauhan sa likod ng kamera. Karaniwang practice na sa industriya ng entertainment ang concept na no work no pay policy kung saan ang mga manggagawa ay binabayaran batay sa kanilang nagawang trabaho sa araw na iyon. Sa pahayag ni Senator Bong Revilla ay sinabi nga niya, sila yung mga no work no pay na kung matutuloy ang suspensyon ng 2 linggong walang kikitain at kakainin. Sa isang pahayag na inilabas nitong linggo October 1, ipinaliwanag ng MTRCB na ang issue ng contractualization ay isang hiwalay na topic o paksa na kailangang talakayan sa ibang pagkakataon. Nakikiramay ang hensya sa mga apektadong manggagawa ngunit kailangan itong sundan ang kanilang mga responsibilidad at mga tungkulin bilang isang regulasyon ng ahensya. Sa kanilang statement ay sinabi, the suspension, in fact, underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. The issue deserves sincere attention from the producer. The practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade highlights a much better problem than the show's 12 airing day suspension. We sincerely empathize with the hardworking individuals who will be affected once the suspension takes effect. However, we believe that the inability of the management to provide regular employment should not impinge on the duty of the MTRCB to hold its mandate in ensuring the ethical compliance of broadcasting content by any production, company or television network pursuant to the Presidential Decree No. 1986. It remains the prerogative of the producer or management to suspend, sanction airing hosts as they deem fit, which has been the practice of other noontime shows as hosts are beyond the jurisdiction of the MTRCB. Nito nga lamang nakaraan na hindi pinagbigyan ng MTRCB ang motion for reconsideration na inihain ng It's Showtime sa ahensya. Ito ay kaugnay sa 12-day suspension na ibinigay sa kanila. Sa inilabas na resolusyon ng MTRCB nitong September 28, pinagtibay ng ahensya ang nauna nilang desisyon na inilabas ng September 4 na nag-uutos sa management na itigil ang live broadcast ng show sa loob ng 12 araw. Nitong September 27 naman sa budget hearing ng Senado para sa MTRCB, nagpaiwatig si board member Attorney Paulino Casas Jr. na naglabas nga sila ng desisyon ukol sa motion for reconsideration ng It's Showtime. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Elisa Mijares, kay Rudy Istoque at kay Julie Marie Ronzaga. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.